So, Namidras described the death by saying that her soul flew out the body. Sa to may gawas, mo to gitawag kamatayon ni Sarah. Kaya ang iyang kalag ni gawas sa iyang lawas. Oh. As if released, this expression described death. So, gitawag to siya og kamatayon. Katong paggawas sa kalag ni Sarah. That occurs through an intense, lofty experience of the soul. Upon hearing that her husband and son had risen to the challenge of this ultimate sacrifice, Sarah's soul was freed from the bond of her body. Sa to pa, ang kamatayon, hinungdan sa kamatayon ni Sarah, kay nakadungog diay siya og istorya nga si Isaac gihalad ni Abraham. Pangutana, kinsa may nagsulti sa iya ha? Wala man si Sarah, wala tong iyang mga katabang, wala nakakita, kay ni panaw gani sila tulo ka adlaw, usan nila nakita ang bukid sa Moriah. Kinsa nagsulti sa iya ha? What had happened to Sarah in Abraham's absence? Naunsa may hitabo kan Sarah sa dihang wala si Abraham? Sa dihang nilakaw si Abraham, ni panaw kauban si Isaac, kauban sa duha niya ka mga katabang, helper, unya ni adto nangita sa bukid sa Moriah, diin mo gitudlo niya Shem nga didto ihalad, dito maghalad. Unsa may hitabo kan Sarah nga nabilin? Nisulod ron si Satan, failed to achieve victory over either Abraham and Yitzchak. Wala niya matintal si Abraham ba o si Yitzchak. So Satan, murag, saan man ako paagiha para makasulod ko ani mga kuan ako sila, madisib na ko sila. So si Satan appeared to Sarah. Where is Yitzchak? Nangutana si Satanas kang Sarah, asa daw si Yitzchak. So nitubag ron, he left with his father, nanlakaw sila, kauban siyang papa, aron maghalad. Mao na itubag ni Sarah. Naingon dahil si Satan, that is not true. Dili na tinuod nga maghalad sila mo adto didto. So, naingon po si Sarah nga, kumutuo sa imuha, umutuo man ko sa imuha, tanas man ka. Oh. So even though Sarah tried to believe, not to believe Satan, she was somewhat affected by his words. Ngano man, naingon man si Satanas nga, dili man to sila maghalad. Niadto sila dito para si Isaac ihalad. Bisag dili siya mutuo kang Satan, pero murag nabalaka siya ba? Nabalaka siya. So, she therefore left her house and hurried to the abode of Akiman. Kinsa yang giant nga nakita? Akiman, Shashai, og si Talmai. 3 giants who live in Hebron, nga nagpuyo sa Hebron. Requesting, please look at the distance. Palihog na ko tanaw, kamumang gitagas. Palihog na ko tanawa dito sa layo. Basig na mo makita ang usa ka tigulang o usa ka bata. So tuod man, ang gibuhat sa mga higante, nitindog sila. Nikinto pa, para makita lang nila na sa layo. Niya matuning, oh, nako'y tiguang nakitaan. Ingon ang mga giant. Siya kung saan sila. Mura man naghalad. O niya, uy, bata man na. Iyan ang dunggabon. Kasato pa, ang nakita sa mga giant itong pag-ana. Mauto si Sarah ni tuwaw. Ni Syagit siya katulo. Mauto ni gawas ang iyang soul. Okay. Napoy mga sources nga wala daw namatay si Sarah kay gisultihan sa higante. Na-overwhelmed niya ang kalipay tungod kay nahibalan niya ang balita nga si Isaac. Na-overwhelmed niya ang trial nga gihatag ni Hashem kang Abraham. Murag namatay siya sa kalipay ba nga nakasapasan ang iyang pamilya sa trial nga gihatag ni Hashem. Napoy point. Napoy point. Pero wa pa ni mo na. Gitanaw gani nato ang mga source tanan. Excited man. Excited man. So, doon na po ingon nga sources. O, sa lain po nga Midras nga nag-ingon, Sarah was died on ill. O, tungod kay si Sarah og si Abraham, daan na nga nagplano nga moadto og Hebron. Pero, niabot man ang sugo kang Abraham nga mulakaw, moto si Sarah, sa kahingawan niya, kapoy siguro siya, pero masakito na siya, kaya tingwang maya siya ni panahon na, nigawas siya sa balay niya, dito siya sa gawas, namatay. So, doon ay tulo ka
sources ang Torah. So kung asa may tinuod ana, pero at least gitug-an ako sa inyo ang tulo ka sources. Wala ko'y gitago. Uso din natulo ah. Natulo sources. Nga namatay siya sa kalipay, ang una is namatay siya kay gisultihan siya sa tulo ka higante nga nabata ihalad ni Abraham. Oh, the first. Moto nakuyawan siya, gawa siyang kalag. Oh. Ang ikaduhang sources is namatay si Sarah sa kalipay. Oh. Tungod kay na-overcome niya ang last trial ni Abraham. Oh. O ang ikatulo nga sources is nag-ingon namatay siya kay nasakit siya. Kay gibiyaan siya ni Abraham kay nagplano man tato sila nga moadto og Hebron. So daan na siyang nasakit. So namatay gid siya sa sakit. So mao na ang tulo ka sources nga unsay sulti sa Igras. 209. Okay. Sarah loss was mounted not only by Abraham and his household, but by all inhabitants of the land. Sa pagkamatay ni Sarah, dunay dako kaayong nawala sa tibuok kalibutan. Dili lang sa kalibutan, kundi hasta sa nasod sa Kanaan. Kaya naman sila sa Kanaan ni nagpuyo. Mo wala Israel no? Oh, Hirdimis, ang iyang pagkawala was felt by everyone. Gibati daw sa tanan. Di ba nahinumdum mo sa niaging parsya nga sa pagkataon ni Isaac, sa dihang nanganak si Sarah kang Isaac, giswerte ang kalibutan atong panahon na. Unsa gani ang swerte nga nadawat sa kalibutan sa una? Sa panahon nga naanganak si Sarah, kutob sa makabalita nga si Sarah nanganak diha siyang katigulangon. Ang mga tao nga nga buta or ang mga buta is nangaayo. Oh, ang mga dunay sakit nangaayo. Ang gipang dimalas giswerte na. So daghan kay blessing na dawat ang kalibutan sa panahon nga si Isaac na tao diha kang Sarah. So sa panahon nga sa tibok life span ni Sarah gikan pagkatao ni Isaac is si Sarah ug ang iyang mga anak ug ang iyang palibot nga nakaila sa ilaha is duna gyud blessing madawat. Moto sa kamatayon ni Sarah is daghan kayo ang nabalaka tungod kay ang swerte or ang panalangin nga naa sa ilaha sa panahon nga naa si Sarah is disease. Nawala. Nawala unsa? Ang mga swerte, ang mga panalangin nga nadawat nila sa panahon nga buhi pa si Sarah. Pagkamatay niya. So Hirdimis was felt by everyone because the country had prospered in her merit. She had spent each of her 127 years with the same righteousness, accepting all of Hashem's decrees with happiness. Even at the age of 100, she was free of sin as someone as 20 years old, who may be regarded as free of sin. Because a 20-year-old is not yet subject to heavenly punishment. Usa daw ang edad nga 20? Is not subject for heavenly punishment. So si Sarah ni edad na lag 100, free pa siya gikan sa heavenly punishment. Tungod kay free siya sa gitawag og mga decrees hasta ang naa sa iyang palibot, free pod sa mga decrees. So wala sila kadawat og mga lutos sa panahon nga si Sarah buhi pa. She was free of sin as someone 20 years old, who may be regarded as free of sin because of 20 years old is not yet subject for heavenly punishment. Sarah was the first of our four mothers, the founders of Jewish nation. She was one of the 7 known prophetesses. So, sa 7 prophetesses, isa si Sarah. So, who are these 7 prophetesses? They are Sarah, Miriam ba igsuon ni Mose? Oh, Deborah, si Kana, kung mga prophets, Kana tus panahon ni Hari Saul. Oh, Abigail, asawa ni David, og si Kulda, who prophesied for the women of the time of the Jeremiah, who prophesied for the men. So mao ni mga 7 ka propeta nga giilan ni Hashem nga babae. So, the first verse of the Parsha tallies the lifespan of the first of the 4 matriarch of Israel. So, kung tanaw na ito, maayo ha, the first verse of the Parsha tallies the lifespan of the first
of the poor. Kinsa may first of the poor? Si Sarah. Sa ato pa, the life of Sarah was 100 years, 20 years, and 7 years. Pila man na kabuok? Pila man na tanan? 127. Pero ang pangutana sa tura karon is nganong gibulag man ang tulo nga pwede man na nimo ingnon diretso nga 127. Ngano ang tura ni ingon man nga 100 years, 20 years, and 7 years. Natag-hatag ko na. Nganong wala man lagi kumpleto? 61 hatag 7 years. Ningon ang tura, the life of Sarah was 100 years, 20 years, and 7 years. These were the years of Sarah's life. Mao na inastana. Pangutana, nganong wala man na gidiretso og ingon nga 127, nganong giingon man sa tura og 100 years, 20 years, og 7 years. Basig na rin transparent siya. Patubago na to ang Midrash Rabbah ingon, at the age of 20, si Sarah, she was like age of 7. So sa edad ni Sarah og 20 years old, ang iyang pamanit pareha daw og 7 years old. Wapuha oy, murag porcelana. Pag edad daw niya 100 years, ang iyang edad 20. Ay! Buros niya, 20 ang edad. Naburos siya og 90 ang iyang Panglawas. ang iyang panlawas. 20 anyos. Murag 20 anyos. Yawan. Moto siya nga bisag tigulang na siya, gwapa gihapon siya. Motong ilugan siya. Human sa panahon ni Parao, kisa naman po ni ilog siya. Katong isa ka hari. Hari Abimelech. Wapa din. So naingon ang Midras Hagadol. So Midras Rabatong naingon ganiha nga ang 20 age ni Kuan is ang iyang pamanit murag 7. Pag edad 100 ang iyang pamanit murag 20. Buros na. So naingon karon ang Midras Hagadol. Why does the Torah split up the tali? Ano? Ngano man gi-split up ang tali? Tali. 100 years, 20 years, and 7 years. Unsay tubag sa Midras Hagadol? Okay. Why does the Torah split up the tally of her years into the 3 parts? 100 years, 20 years, and 7 years. Okay. To tell us the very day of her life was the equivalent of the month. So, kato kunong 100 o 20 o 7 is nagsugod na siya gikan sa sugod pagkatao hangtod sa pagkamatay. Mo nang giingon og equivalent of them all. At the age of 100 years, di ba ang ingon sa Midras Rabbah ganina ang ihang pamanit sa 100 years, murag 20 years old. Pero dinhi sa Midras Hagadol lahi pa nang gisulti. At the age of 100 years, she was like age 20 in strength. So gawas sa beauty, ang ihang kusog bisag 100 years na siya is mura ra og 20 anyos. 20 anyos. Yes, kusgan gyapon. Strength. At the age of 20, she was like of 7 years in modesty. Modeste. Sa modeste. Sa modeste. Kabantay ka sa mga bata nga mga bata halos tabunan gani nimo. Oh. Diba? Kay ngano man ang mga bata nato sa una hadlok, Panuton. panuhuton. Balot na balot. So sa pag-edad niya 20 years old, si Sarah is balot na balot. Grabe kaayo ka modeste nga halos di gani kakakita sa kuko. Nakita yung kamot. At the age of 100 years, she was like age 20 in strength. And at the age of 20, she was like the 7 in modesty and purity. At the age of 7, she was like age 20 in intelligence. So, murag bata nga Brett ba, murag karon ba nga si Ura tan-aw nimo 2 years old, pero ang edad murag 4 years old, murag 5 manulti. Nga kusog kay mo istorya, kusog kay mo tabi. O kabalo na siya, ilaron ba siya dili? So yung nana daw si Sarah, edad siya 20, pero ang kahibalo ni Sarah, hait kayo ba? Edad siya 7 years old, ang iyahang kahibalo, murag 20 years old. Edad siya 100, ang iyang kusog murag nag 20 anyos. O niya, edad siya 20, ang iyang modesty murag 7 years old, balot kayo. Karon 7 years old, wala na gani, halos di na magpante. Puok na. Puok Mura nag-practice. gani oh, balot na balot ra. So that's the 100 blessing. Ingon po ang ubang source,
nga ang 100 years ni Sarah istimaan po na siya sa 100 blessing. 100 prayer every day. Di ba kabantay mo sa audio ron? Minimum per day is 100 prayers. Symbolizes sa 100 years of Sarah. Wala siya bukas sa iyang mata nga dili wala niya gipahinungod nga Shem. Ang tanang buka niya sa iyang mata is ipahinungod niya kang Shem. Mao gani nga si Sarah is mas labaw og prophecy kang Abraham. Ni Abraham. So 27 letters. So pila to kabahin? Ganiha 100 of 20. 20 of 7. So dinhi sa Midras kagadol giingon diri ang 100 years ni Sarah is equivalent na siya sa 100 prayers per day sa karon. Og ang 27 letters, ang 27 years niya is equivalent na siya sa 22 letters sa Hebrew. Pangutana nga ng 22 letters man niya, 27 man na ang nabili ni Sarah nga edad. 22 letters na siya, pero kabaluta naabay ay final letter nga 5. Tama. Doon mo. Ibig. Sa ato pa, the entire Torah was pronounced into 22 letters. Di ba? Sa Hebrew, 22, and the Hebrew was written, and the Torah was written in the Hebrew. So the use, the Torah used the 22 letters plus 5 final letters. Katong Mim, Nun, Same, katong Kuan, Pi, Pinagit ko na katong equivalent sa numbers to na dito. 22. Then plus 5 nga final. Final Mim, final Nun, final Pi, final Kap. So dunay mga final letters. Mautong mga pulunga nga nigawas sa baba ni Hashem sa pagtudlo, sa paghatag niya kang Torah dito kang Moshe, dito sa bukid sa Sinai. Moto may mga words aside sa Torah. Mo to ang 27 years nga equivalent sa edad ni Sarah out of 100 years nga maoy equivalent sa 100 days, 100 prayers a day. So dunay gitawag og upat ka level sa gitawag og humility. Humility kanang pagkamapainusanon, in which Sarah was the highest in humility. Di ba naingon man ta nga si Mose mo pinaka humble sa tanan? Yes, siya ang pinaka humble sa lalaki. Pero pag abot sa babae, si Sarah po ang pinaka okay. Yun sa man dunay upat. Una is to be more humble than those who are greater than you. Sa ato pa si Sarah, kung naay mga taong taas pa sa iya, mga dato, mga taas kalam, sa to pa yung paubos ni Sarah ang iyang kaugalingon sa mga tao nga mas taas pa sa iya. Muna una. Ikaduha, to be more humble than your equal. Si Sarah po daw, nahimo po siyang humble sa mga pareha niya. So kung doon ay mga pareha niya level, si Sarah mo paubos. Ang ikatulo, to be more humble than those who are lesser than you. Si Sarah daw, humble po daw sa mga tao nga mas ubos pa niya. Kung sa may ikaupat. Upat man daw kaklase ang humility. In which, mauni si Sarah. Gingon din ni sa Midrash, and if you are most humble person, which is the summation of the three. So, humble ka sa mas taas nimo, humble ka sa mas level nimo, humble ka sa mas ubos nimo, then you are the humbliest. And if you are the most humble person to become even more humble. Mas humble pa daw siya sa iyang sarili. Muna ikaupat. Sa ako yung pagkabulong. Kailangan ka mag-humble sa sarili. Gano'n. Bakit kaya natin? Kung sa ganyan, sa kanya. Hindi ba? Bisa pag kung saya mabati nga dili mayo, dili gid siya mo tubag. Ano ang tata? Pero murag, dinhira matataman sa kaning gitawag og humble kay sa taas na to. Di sa taas galing may gwapa lagi ka. Salamat. Pero pag abot sa mga equal na, Gwapa lagi ka. parihara baya ta ha? Always. Parihara baya ta ha? Ako na naman eh. Oh. Ano ba yun? Daan pag manisa. So layo ra kay takang Sarah. So niyon yun ang Likuti Muharan. Saan siya sa libro nga writing sa mga Jewish. Niyon ang Likuti
Muharan, writes that the essence of life, especially in the world to come, is one's humility. So ang basihan daw nga makaabot ka sa gitawag og ulam haba, world to come, is unsa ang level sa imuhang humility. Kung unsa ang level nimo sa humility, mao na ang posisyon nimo dito sa ulam haba. Whether she was 100, 20, or 7, she kept humbling himself more. Sarah was humble when she was 7 years old. Pero ang iyang una-una, mura nag-20. Sarah was humble when his age was 20, pero ang iyang pamanit, murag 7. When siya, gupahan mo, oy, mura makag 7 years old pamanit. Dili, oy. Iyang ipaubos ang sarili, dili siya manghambog nga bata siya. Unya, when she age 100, ang iyang pamanit, mura raog 20. Ihambol pag iyang sarili, dili, oy. Tiguang na ko, oy. 100 na ko, oy. Ikaw pagkabuntis niya, ay, dili na ako pwede mabuntis, tigulang na ako. Di ba Yes, niya siya? pero yung pamanit 20 anyos pa. Di ba niya sa mga angel na, di na ako pwede mabuntis, tigulang ako. Mami nyo pa dining. Katawa na sila. 90 anyos na, tiguang na ganit ko. Ang mga kayo siya, gusto kong panganak. So humble kay siya. Tanaw pa siya siyang tutoy, pero yung tutoy gautog pa to. 20 years old god. Pero batod pa niya, usa daw nga. Tigulang ka daw siya. Nagkuyot na. Sa ato makadungo na. Mangina po ni mo uy. Hina po din. Ay na lang ko na tutoy ikaw. Pero tinignan Why mo, tutoy? Gani. Kung sa ato pa to Karon makadungo kay, sa ano na to, ato. karon, garat na to, karon. Gani. So mo na isulti sa likuti. So and all her days were good, for in his way she attained through humility, which is the essence of life. So kita asa man taan ang upat. Gusto ka? Kinasa lang. Mulabaw? Bisan ganid ka nang moingon nga humility against higher than you. Murag layo. Dili kayo. Yung mga itapapilding, hindi dato siya. Ako di ay. Wala ko'y kwarta, pero naman ko'y pamilya. Ikaw, dato siya, pero ang siya pamilya. Sa ato pa, bisag klaro kaya nga labaw sila kahintang, ang itaan yun natong paagi, nga sa atong pagkaubos, mas mutupong ta sa ilaha. Dili man ta makalabaw, pero at least makatupong. Muna istorya na to. May tawag ko sa tayo. Na siya mo nang layo kahit kang Sarah. Sa humility ni Mose, layo kahit ta. Nga naman, moingon si Mose nga, ikaw mo magdala sa ako ang mensahe dito. Ngano ako mangyod, hindi mo ako kabalong istorya. Pero kita, unsa man ta? Ako'y leader dire. Haud ko, haud. Ako'y tigpamulong. Haud ko. Haud ba? Haud. Mo na ikuan, mo na nakalayo kay nato sa tinuod sa ilaha. Mo na nga imbis maduol ta kang Hashem, sa mong kalayo ngano man. Wala magutay humility. Gamay bikel, diretso ka. Ngita tagpaagi nga samok ba? Mangita na yung laing kauban. Mogin. Itag samok niya, di na ganing magkasinabot da yung bulag sa grupo, Oo. tukod og iya. At ito pag lain. Muna yung problema. Amo na magsigilag sugod sa uno. Mogin. Reporter man. Dili ta kabalo mo dawat ba og unsay naa, dapat makontento lang ta kung unsay naa. Lagi. Ito, dili ganahan magtapok ka ng lugar ang tag-iya di. So di it. Oo. Pwede matas balay magsaulog. Mogin. Hello! Kinahanglan baguday nato na isyuhon. Gito. Hello, gabli ko pa. O gani kinahanglan nga sa ato ang pag-alagad kang Hashem, medyo i-broad nato tong mind ba. Mogin. Alam mo ito. Dili nato ibutang nato ang pagtuo ug ato pagsabot sa ikulong nato sa tulang utok. Gani. Open-minded. O kinahanglan mo daw ta unsay mga butang nga available sa kalibutan. Oo. Siya nga ay tuod no, maka-istorbo man tuod ta diha Sabi yung no. mga resources. Yang luoy pod, matiguang na baya na. Basta mo. At tungod na siya sa kanang wala ta makat-on sa atong mga eksperyensya sa una ba. Gani. Dapat gani, the more nga magkatigulang to, the more ta makat-on sa mga butang ato nagian. Okay, dunay second report. Nga kuan kay daghang mag-sources ang gikuhaan nato. Dili naman isa. Gani. Mao gani nga mas daghan tag makatunan tungod sa daghan kay sources. Muna ito Okay. mindset. The second report is that Sarah died in Kiryat Arba, which is in Hebron, the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and wept
for her. So, Oo, tama. so niingon diri sa Midrash Rabbah, where did he come from? Asa day gikan si Abraham? Ngano nga si Abraham wala man sa pagkamatay ni Sarah? Ha? Asa day si Abraham ngano nga wala siya sa dihang namatay si Sarah? Di magigwan sa Tapos wala. nas bukid yung Oh, halad. to man siya dito sa Moria, bukid sa Moria. Moria. Iya manggi halad si Isaac Oo. o luyo sa sugo ni Hashem. So tuwa siya dito sa bukid sa Moria. Mao tong wala si Oo. Abraham. Tama. So Abraham approaches the people of Heth, sa diha nakita niya nga namatay na si Sarah, mao to nga niadto siya sa yuta sa lugar ni Heth, mga Hittites, with the request to purchase a plot of land for Sarah's burial. Correct. So iyahang giadto ang lugar. Abraham is particularly interested with the burial place in the cave of Macpelah. Macpelah meaning, cave of Macpelah meaning the double cave or the cave of the couples. Ngano man, dinhi gilubong si Adam, dinhi gilubong si Kaba, dinhi gilubong si Abraham, si Sarah, mga kupol-kupol gid ba? So on the surrounding field, nakita na ni Abraham. Sa gingon diri sa Talmud Eruvin, one says that the cave consisted of a lower and upper chamber. Sa to pa na ay deck. Na lower, na upper. Na ubos, na taas. So makita mo to sa langob na naog, na musaka. So kung Macpelah cave, ingon ana daw na lower, na chamber. So the other says that it had multiple of couples entered in it. Taghana ang gilubong dinhi. Adam, Kaba, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, and Jacob and Leah. Naa dire. Pares-pares sila nga gilubong dire. So unsa may naa, what's so special about Ephron's cave? Sige. Kay kanang Macpelah naa man na sa yuta sa Ephron. Ah. Oh. Field man na siya sa Ephron. So unsay naa diha ana nga cave? Adam was banished from the Garden of Eden. Kabalo man ta sa daang istorya sa Bereshit nga si Adam o si Kaba gibanish sila, giwala sila dito sa Garden of Eden. Out of the rock, hihod, gisirad-an daw ang Garden of Eden og bato. Sa to pa naa siya gate. Naa siya pultahan. Og katong pultahan, gisarado daw og bato. Ah. Amantay tahan, naa nay sarado nga bato. Oh, naa daw gisarado daw og bato. Near the entrance of the garden. So dito sa Garden of Eden na ay entrance. O katong entrance sa paghawa nila Adam ug Kaba, gisirad-an daw bato. Ah. Balo na tasahin. Si Rabbi Kisma naingon, added that when Eve died and Adam buried Eve, nakatimaho daw siya og kanang gitawag og smell in the Garden of Eden. Gan yung bidin. Diyanan to. So katudaing No? kay Macpelah din gilubong ni Adam si Kaba, iyang nasimhutan daw ang bahog sa garden. Garden of Eden. Tapad na sa langob. Entrance na siya sa garden. Garden of Eden. Moto nga paglubong niya dito kang Kaba, iyang natanhuan ang baho. Niingon dire, he smelled the tantalizing familiar aroma of the garden and wanted to borrow further, but a voice rang out telling him to stop. Gusto pa siya musuroy unta. Ops, ayaw na! Kay kabalo ang anghel nga dito na gikan sila Adam. Diha lang ka, lubong lang ka diha. Pagkahuman anak gawas na. And when Adam died, he was buried there as well. So gilubong po si Adam dito. Muna nilang Abraham. So, eventually the location was forgotten. Kato nga lugar to din gilubong si Adam ug si Kaba, nalimta na siya. Nalimtan nila. Nalimtan. Nalimta na siya. Ngano man humaglubong, kung ano man nila makiti. Asa tong lugar ang gilubong? Ang langob nga gilubngan ni Kaba o gilubngan ni Adam, Muna wala dalan. nila makiti, nawala na sa mapa. Oh. And not as so knew about it, walay bisan kinsa nga buhay nga kabaluan ni. Until Abraham who entered the cave. Pangutana, ngano nakaabot man dito si Abraham? Naggukod siya siyang
baka para ipahihaw niya. Nakahinumdum mo sa panahon nga ang tulo ka anghel ni bisita dito kang Abraham at kang Sarah. Muna'y pagupod Then, niya. nibisita kang Sarah dito sa ilang tent sa Beersheba. Siba. Nya giingnan niya si Sarah nga pag-atiman, pagluto. Oh. Nya unsaon man pagluto ni Sarah nga si Sarah giunsa man? Gidugo. Idugo. Oh, kay 90 years old naman siya atong pahuna-huna. Nirejuvenate dahil si Sarah mo tong gidugo siya balik. Kaya ang iyang panit nibalik kong 20. Atong panahon na sa pagbisita sa anghel. Wala siya kaluto. Wala siya kaluto. Motong niadto siya dito ka. Ato niya aging palika. Ismail. Ismael. Giingnan niya sa Ismael. Niadto siya sa mga bakahan. Oh. Iyang gigukot yung baka ni dagan man na. Dagan dito sa inutan. Di dagan man dito sa Cave of Macpila. Magpila. Tama. Dito man yan. Uy, kumot man yung napita. Correct, yes. So dito siya nabaho. Moto nga. Nabaho niya. Dinhin ako ni. Nisulod dito sa nakita niya nga dito na ilubong. Nakita niya, oy naaman diri si Adam diri gilubong, si Kaban naaman diri. Dinhi pud nako ilubong kung mga matay ni. Correct, yes. O moto nga nasulod sa una-una ni Abraham. Abraham nga kinahanglan maiya tong dapita to. Iyang paliton. Iyang paliton pero wala gid niya palita hangtod nga namatay si Sarah. Wala niya palita kay basin unyag magubot ang mga tao kung iya tong paliton kay mahibal-an man. Mo ba? Diha day gilubong si Sarah niya, diha pud sila ilubong. Kay katong dapita daw, naa daw mga tao usahay nga makatultol ato. Nya, mo try daw glubong. Tapos? Unya, dili pugngan man sila sa anghel. Diya pungan sila ng anghel, dili. Di na nila makita. Anto dili na nila makita ang dapit. Oh, murag giwalaan sila ba? Murag gipakita lang sila kadiyot. Abot kuan siguro sa ila napod sila mirit nga gipakita sila ato. Oh, correct. Pero pag ingon mo lubong na, wala na, dili na inyo ha. Oh. So, dito sa pagkamatay ni Sarah, dito gipalit ni Ni Abraham. Abraham ang lugar. Moto pagpalit niya. So sa dihang giadto niya si Ephron, si Ephron declares niingon si Ephron nga kanang dapita ako naman ang gitagana sa imuha Abraham. Di lang nako na sa imuha pabayaran, pero tagay lang kog 400 ka sa daw silver. Di daw niya pabayaran ha, pero tataglaw og ngano na Painamod. wala na gisulti sa Torah kung walay meaning. Gani. Naingon dire, Ephron declares that he is prepared to give the cave unfilled to Abraham, free of charge. Why bayad? But also let fall that the values the property are at 400 silver shekel. Walay bayad daw, pero gailan ko 400. Ngayo siya kwarta. Naingon ang Talmud Baba, Matzba. Walay bayad ha, pero kailan mo? Bigay lang. Guy-bugoy ba, no? Oo. Manghatag niya, pabayad ay 400. Alihan ang gyapon. O sa isulti sa Talmud Baba, Midzia, 87a. Rabbi Eliezer naingon, the righteous promise little. Usa daw, ang usa ka righteous mo promise daw gamay, pero mo perform daw much. Mubuhat daw dako. Unsa Ang taong matarong daw is mo promise gamay lang. Dili ko pasalig ha, pero dako daw ang buhaton. Pero ang tao kunong dautan mo promise og dako, pero mo buhat og gamay. Mo tong pag-ingon ni Ephron nga ako na nang gihatag nimo, promise na ako na imuha lagi na. Do, tagai lang. Pero dapat kayo pangayo. Ha? Promise na po kayo. Pero ang buhat gamay. Libre lang na. Gai lang ko 400. Silver. Bot pasabot nga si Ephron is a wicked. Wicked. Correct, yes. Because he promised big, but he does little. Buhat siya. Ngano man, ngano ni gamay man. Ngayon siya Ang 400. istorya lang ang libre. Yes. Ang libre di ay ato is ang istorya lang. Bayad siya, pero istorya libre. Istorya niya libre. Pero, kailan ko, sa balyo lang sa iyo pa. Ano may lang good? 400 shekel lang. Jamming ng gyapon. Ha? Igo-igo, ano, bayad sa kamingaw ba? Sabi ko.
So mo to pagkabalo ni Abraham pilay presyo, itimbang na yun siya 400 silver. Bayaran niya. Negotiable pag daw na, pwede pa mahal niyo. Pero pita ko eh. Useless. So niingon na Bereshit Rabbah 79:7. Niingon si Rabbi Yodan, the son of Rabbi Simon. This is one of the three places regarding which the nation of the world cannot accuse Israel and say, you have stolen them. Maulang daw ni ang mga butang nga dili daw pwede ingnon ang Israel nga gikawat man na ninyo. Kano man kay antura ni sulti man nga ilang ipalit. Di ba karon ang Israel mismo ingnon man nga gikawat na kay matud pa sa mga Pilistihanon sa mga Muslim nga naa diha nga ang Israel daw ilahaman daw na giilog naman daw na sa mga Hudiyo. Pero dunay tulo ka butang nga dili gyud daw pwede ingnon nga gikawat ninyo na. Ano man ang tura mismo nag-ingon nga gipalit nila na una ang kebog makpila. Oh, nagkibol mo pila ipalit yun. Palit yun na 400 silver of shekel. Pero gihatag na free of charge. Ingon si Efron. Ano man ang taong daw sa daw promise big, act little. Pero ang righteous nga tao, promise little, act big. Ang una is the kebog makpila. Ang ikaduha is ang temple. Ang position sa temple. Nga naman, tungod kay ang position sa temple is daan na nagiangkon sa mga Hudiyo. Nagsugod pa na sa panahon pa ni Adam. Tempo Solomon? Kanang temple ni Solomon ba kanang karon nasa Israel? Loob darak ato? Panahon pa ni Adam, giangkon na nadaan sa Israel. Wala bisan kinsa nga maangkon na. Nga naman, sa panahon ni Adam, mao na ang gihalaran ni Cain. Okay, Muna doob darak. Muna doob darak. Diya man sila naghalad. kanang lugar karon sa Israel. Lugar nga bukas timpol. Na naghalad si Pili Cain. ka mo tempo siya. Mao nang lugar Pili mo tempo siya ka. mao nang lugar din si Cain ug si Abel naghalad. Tudong. Mao po nang lugar Dili na madugang nga na usa. mao po nang lugar nga si Isaac gihalad ni Abraham. Dili mo ni. Diha ito. So ikaduha, ang una kay bumakpila dili pwede ang kuno ni bisan kinsa. Ah. Ang ikaduha is ang temple position. Ang ikatulo is ang Joseph tomb. Kanang tomb ni Joseph diin naa sa Nasa entrance sa Jerusalem. Git sa Jerusalem. Na si Yosef diya gilubong. Gipalit na siya og 100 pieces of silver. So unsa may meaning nganong unsa may bot pasabot kanang pag-ingon nga 400 silver of shekel. Wala man ang gisulti ni Efron Wala. nga wala lang. Para asa din ang 400 silver of shekel. Diha diya. So tanaw na itong maayo ha kay lanom ni. Oh. Ang presyo nga gihatag ni Efron nga matud pa niya libre pero tagai lang kog 400 silver of shekel. Sa giingon sa Leviticus 27:16, appeal the size of bitcoin. Sa ato pa ang presyo 400 silver of shekel maunay presyo sa usa ka bitcoin. Kanang usa ka bitcoin is equivalent na siya sa 75,000 cubit. Square cubit. Kanang 75,000 square cubit. Mao na equivalent sa usa ka bitcoin. Mao na 400 silver of shekel. Kanang bigto Kaya minaw sa ang presyo kuno sa 400 silver shekel is mo na presyo sa usa ka bitcoin. Kung saan ang sukod ng bitcoin is sa ato karon mao daw na ang 75,000 is 75,000 square cubit. Kanang 75 square cubit kung dalo nato na sa metros is 15,677 meter na siya. 15,777 meter. Sa ato pa dako kayo ang usa ka bitcoin. Nga ang presyo niya is 400 Silver. silver. Okay. So ang gidak-on day sa meters ana square meter ana niya is 15,677. I-convert na to og pila ka hectares. So niabot na siya og 1.5 hectares.
So ang isa ka Bitcoin is equivalent na sa 1.5 Okay, ang 10,000 square cubic meter. Ay, 10,000 Meters. 10,000 square meter, 1 hectare. Oh. So, 1.5 hectares is equivalent to 1 Bitcoin. Sa kwarta na siya is 400 silver shekel. 1.5 hectare. Mauna, kadako ang gipalit ni Abraham nga yuta didto sa Ekron nga gitawag sakop sa cave of Macpelah. Okay, unsa may significant ana niya? Represent a value of 50 silver shekel. Di man na to ha? Represent a value of 50 silver shekel. Thus the size of a field which Abraham purchased of 400 silver shekel. Okay. Sa ato pa, kani kunong 75 Bitcoin di ay kuno is 50 silver shekel. So ang gidak-on niya kay 400 man times 8. Ang yuta, ang presyo times 8. Dapat 50 Dapat 50 ra to. na ito. Pero times 8 na ito. So sa ito pa, pag-ingon niya, libre ra ni, pero bayarin ni kuha, katidad sa yuta nga 400 shekel. Dapat na katong presyo nga da is 50 shekel ra to dapat. Nakuha din patubo niya. Unsa? Negosyante. Sige na sa April. Libre lang ni. Si April na, si April. Libre ba niya ipagara 4 niya 50 raw sa to. Pila ka 8 ka 50. Walo ka Moto si 50. April, dito na sa di. Oo. Unsa man po yung significance sa 8 ka 50? Para bahimo 400 shekel siya. Okay, ni ani siya. Thus the size of the field with Abraham purchased of for 400 silver shekel was 8 kor. Sa ato pa, imbes mo palit siya, isa ka kor, ang gihatag nga presyo is 8 kor. Bitcoin. 8 Bitcoin. Oh, Bitcoin. Bitcoin. Oh. So, silver shekel was 8 kor or 600 square, 600,000 square cubits. So, alkansi karon si Abraham. this means that Abraham purchased a plot of land that provides an individual space of the 600,000 souls of Israel. Antayin na to ha. Unsa? Ang gipalit ni Abraham nga yuta is kayang lubngan of 600,000 kalubong. Ingon ana kadako ang gipalit ni Abraham. Okay. Niingon ang Lubavitcher Rebbe, our sages tells us that the Torah contains 600,000 words. 600,000 letters. Onya ang lubong nga kaya lubngan sa Cave of Macpelah is kaya kuno ilubong ang 600,000 ka soul sa Israel. In which ang Torah pod, kung ihapon daw nato hasta ang space o ang litra tanan, gikan Genesis paingon Deuteronomy, ni ihapon na og 600,000. Sa ato pa, ang kada kalag sa Hudiyo nga 600,000 soul is equivalent of every letter in the Torah. Taga Israel? Yes. Oh. Nakita ninyo kung pasabot ay? Nga ang 600 letters, 600,000 soul of Israel is kaya ilubong dito sa Cave of Macpelah. Onya ang 600,000 soul of Israel is equivalent po na siya sa Torah nga 600,000 letters. Sa ato pa, sa kada soul sa Hudiyo, nagtangag siya usa ka litra sa Torah. Okay, napsan? Karon, asa man agikan ng 600,000 soul? Kangashim. Mauna siya ang broken pieces ni Adam. Adam. Diba? One soul raman si Adam o si Kaba. Oh. Sa diyan nakasala sila, Oh. they broke it into 600,000 soul. Correct, check, yes. Ang kana tanan nga soul nga 600,000 is present na siya during the giving of the Torah at Sinai.
Mo gani present na siya tanan sa paghatag sa Torah dito sa Sinai. Ang sa Ang tanang kalag ni Adam for 600,000. Yo. Kaya ang 600,000 is mauna ang kinatibuk-an sa kalag ni Adam. Unya, ang kalag ni Adam nga 600,000 kabuak, present na siya tanan sa dito sa paghatag sa Torah sa Sinai. Mao gani sila Mose wala gyud gitugutan nga mugawas sa Ehipto hangtod gihampak sila kana pulo ang Ehipto tungod kay sa 1, 2, 3 ang ihap nga mugawas wala pa kaabot og 600,000. Wala pa. Moto sa ikanapulo gitugutan sila nga naman insakto na sila sa ihap. Nga mao sila ang present dito sa paghatag sa Torah. O ang 600,000 ka soul is nakasala na siya sa panahon sa paggawas nila sa Ehipto. O kato silang 600,000 wala tanan kasulod sa kanan. So sa Kalat-kalat na ilang kalag, no? Kalat-kalat. Ang kalag ni Adam is nagkalat-kalat sa Israel. Unya katong tanang kalat-kalat sa Israel is naka-present to sila sa panahon sa paghatag sa Torah. Og paghatag sa Torah kato sila tanan 600 soul. Wala pud kasulod dito sa yuta sa sa. So, all souls are included in Adam and divided into many roots as follows. In the beginning, they divide into the 3 forefathers. So katong 600,000 is nabahin lang to sa ilaha, walay Gentile atong apil. Wala. The 70 exploded into 600 souls. Putok they stas. They started in Egypt. Sa ato pa ang buak tanan ni Adam nga soul is nagsugod na siya reincarnate sa panahon sa Egypt. parang sige. Dito nagsugod kang Abraham, Yitzchak ug Jacob hangtod ni abot sila sa Egypt. Dito nagsugod ang buak ni Adam nga 600,000. Sa tupataas nga panahon usa na reincarnate. So, exploded 600,000 souls sutok distas. They started in Egypt. By the time they stood up at Mount Sinai to receive the Torah, they were perfect. Sa panahon na dawat nila ang sala tanan, katong panahon na kung wala sila nakasala, wala na untay kamatayon ng Israel. Because they were all perfect at that time. Pero wala man, nakasala man. Nga naman, na-interrupt ang ilaha because of the sin of the golden calf, they disturbed the whole tikkun. The 600,000 come back repeatedly to fix. Ito nagbalik-balik ang 600,000 katao. So katong gitawag 600,000, dili na siya dato siya karon source root. Kung dili gitawag na lang siya spark. Ngano man, ang 600,000 sa day nakasala is nabuak na po another 600,000. Na times na isa na mo sa tasawod. Iala ba ato sa tud? Mato na nahitabo nga imbis source root siya, nahimo na lang siyang spark. Ginagmay. Ngano man, kay ang usa ka root nabuak na po another 600,000. So sabtan na nato. Wapo kaya kabalastik tora. Ay mo na kabalistik. Dili. Minta. Ayaw pa na ng kabalistik. Paano na siya? Magi na siya reality. Reality na sa mga Reality. panahon sa tao. Magi na siya ang oral tura para mas masabtan nato ang mga bagay-bagay ba. Lagi. Okay. Balo ka mga tao ron kanang allergy kayo basta makadungog ka bala. Sige, gulit na Ano because we have bad experience in the past. Sige, nagtuon na ng kabala. Natay mga bad Ila kayo isa experience. pero pareho lang. Pero Iyo, although this is tradition received, this is an oral received from oral na. our forefathers. So, matawag yapon siya kabala tungod kay nadawat man siya. The word kabala is received. Receive wisdom. So, kabala siya at the sense, pero dili na to kayo gamiton ang word nga kabala kay allergic kasagaran tao ana. Lagi. Mystical, oil ka ba? Mystical, kita kasagaran. Maumo, madugay. Doon na tayo mga Vampira. experience nga bad ba. Ang hudiyo lang daan mo sulti, ang gusto study kag kabala, you have to get a teacher. Lagi. Then, balik na tayo sa parsya. Sige. Then Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Macpelah, before Mamre, which is Hebron, in the land of Canaan. Ito pa, ang Macpelah na arasakop sa Canaan. Kanaan. So thus the Macpelah field, with a cave in it, in the heart of Hebron, became the first Jewish-owned plot of the land in the Holy Land. Mao ginanggi. So, sa diha nga namatay na si Sarah, na sila anak, dako na si
Eliezer. Si Isaac. So si Isaac, si Abraham nakauna nga laay man kaayo ni binuuna na ko ni si Isaac. Isaac. So gitapatawag niya si Eliezer. Eliezer. Si Eliezer usa na kakanaanay na uli po ni Muna. Ulit mo na isa. ni katabang na ni Abraham. Okay. So Abraham was old and come along in days. Nagkadako na yung adlaw, nagkaduol na niyang panahon. And Hashem had blessed Abraham in all things. Panalanginan si Abraham. So it was the time to find a wife for Isaac. Panahon na para pangitaan og asawa si Isaac. Isa. Isulti din sa Zohar, when Abraham aged, tigulang na, he did not merely pass through the days of his life. He accumulated them. Each day was fully utilized so that they were fully possessed by him. So walay panahon nga gipalabay si Abraham. Ang iyang tanang panahon is gihatag niya tanan. Kasya.